Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I'm the first presenter in SCS. Our topic is all about alternative energy resources. Okay, so before we start, we have introduction of this topic, which is the world depends heavily on fossils, fuels, coals, oils, gas. These resources may run out over time. Needs for cleaner, cheaper, and eco-friendly energy. Alternative energy help reduce pollution and global warming. Now, we have learning objectives. Okay, at the end of this lesson, we must distinguish alternative versus renewable energy, identify major alternative energy resources, understand benefits of different energy resources, and describe energy resources in the Philippines. Okay, what is alternative energy resources? Okay, it refers to the source of energy that serve as alternative fuels such as coals, gasoline, oils, and natural gases. Okay, ibig sabihin, si alternative resources, ito yung pinagkukuhanan natin ng energy, na kung saan yung energy or source of energy na pinagkukuhanan natin is nagagamit natin to reduce pollution, and this energy also is can reduce especially carbon dioxide emissions, which contribute to global warming and climate change. Okay, in simple word, alternative energy resources, it is energy cleaner, safer, and environmentally friendly compared to traditional fossils and fuels. Okay, now why we need alternative energy resources? For many years, we need this alternative energy resources because it's very important for us to, and it's very important on our country. Here in the Philippines, depend on heavily fossils and fuels here in the Philippines and industrial power. Okay, now we must understand what is the difference between alternative or renewable energy and alternative energy. Okay, so yung renewable energy, as we mentioned, renewable energy as kumbaga, isa siyang naturally replaced. From the word renewable, isa sa mga example ng renewable energy is yung water na nanggagaling sa sa dam. So that is renewable energy kasi nililinis niya at nililinis yung ilalim ng tubig. So mamaya makikita niyo yung example nito, itong dalawang ito. An alternative naman is, it is a substitute for fossils and fuel. So, yung alternative is, meron siyang limit. And si renewable is usually unlimited. Hindi siya limited. Okay. Okay. Now, we have 10 resources of alternative energy. Okay. Okay, this is the 10 resources of alternative energy. Okay, number 1. Now we start in nuclear power. Okay, what is nuclear power? It is a high energy or output, low emission, created job, efficient, but need careful handling. Okay, class, if you can see the example that I provided here, you can easily understand what is a nuclear power. Kasi it is a nuclear power na kung saan kapag sinabi nating nuclear power, itong power na nagre-reduce ng electricity gamit ang heat from nuclear reaction. Okay, you can see the example here, class. And also, this nuclear energy
one of their benefits is to produce large amount of electricity, low carbon emissions. So that's it, class. Okay. Now let us proceed to the hydroelectric energy. Okay, what is hydroelectric energy? Uses flowing water, clean and renewable. Okay, this is a renewable class. Help flood control and irrigation. Okay, as you can see, in my provided example here, okay, kapag sinabi nating hydroelectric energy, malaki talaga yung tulong niya kapag halimbawa nakukontrol niya yung flood yung flood kasi yung flood irrigation is nakokontrol ng hydroelectric energy. Okay, you can watch the example here. So ganyan yung hydroelectric energy. Makikita nyo, para siyang pulse na nagagaling sa taas na maraming tubig na bumababa, na malinis siya na tubig. So, marami talaga yung tulong niyan na mag-flowing yung water. Thousands of tons of water rushing down, driving a high-speed generator to produce life-changing electricity. Watch as the rotating magnetic field cuts through copper, sparking a flow of energy that travels through transformers and across miles of transmission lines. Okay, now let us proceed to the wave energy. Okay, what is wave energy? Wave energy, it is a energy that uses movement of ocean. Yes, kasi by seeing this example, maiintindihan natin the movement of ocean, na kung saan ang wave is generate niya yung electricity in the inside the ocean, sa ilalim ng tubig, na kung saan nagpo-produce siya ng waves na very reliable in coastal areas. Okay, that is the wave energy. Okay, so ano naman si biofuels? Biofuels came from plant and animal materials like corn, sugarcane, coconut oil, and waste products. Okay, si biofuel, yan yung gas na nagagamit natin, na nanggagaling siya sa mga plants, mga animal materials, and like coconut. So that is biofuel. Halimbawa, meron tayong technology na kung saan nakakakuha tayo ng gas, nakakabuo tayo ng gas, na kung saan yung gas na yun is napapagalaw niya yung nagkakaroon ng energy yung sasakyan because of the gas. Nakakaproduce siya ng heat, nakakapagluto tayo. So that is biofuels. Okay, we have another example here, and you can watch because you learn a lot here. And now let us proceed to the natural gas. Okay, what is natural gas? Natural gas, it is a considered cleaner fossil and fuels alternative because it produces less pollution and compared to coal and oil. Okay, so naman si natural gas. Si natural gas class. Okay, so that is natural gas class. Okay, so by seeing this video that I provided, so you can easily understand what is natural gas. Okay, that's all. Since naintindihan naman, that's all for today, and I hope you have learning and you understand our discussion today, and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw sa ating lahat. Pag-uusapan natin ngayon ang alternative energy. Ang alternative energy ay tumutukoy sa mga paraan ng paggawa ng kuryente na hindi gumagamit ng fossil fuels tulad ng mga cooling or oil at saka natural gas. Important to sa atin dahil nakakatulong ito sa pag-reduce or pagbawas ng pollution at to protect our environment. So first, pag-usapan natin ay ang geothermal power.
Ang geothermal energy ay nanggagaling sa init sa ilalim ng lupa. Kinukuha ang mainit na tubig or singaw mula sa loob ng earth at ito ay ginagamit para paikutin ang turbine upang makagawa ng kuryente. Maganda ito dahil tuloy-tuloy ang supply ng energy at hindi ito madali maubos. Pero ang problema lang, mahal ang paggawa ng geothermal power plant. Pangalawa, wind energy. Ang wind energy ay gumagamit ng lakas ng hangin. So nakadepende ito sa hangin. Kapag umihip ang hangin, pinapaikot nito ang blades ng wind turbine at pagkaikot nito ay gumagawa o ginagawang kuryente. Malinis ito at walang halong polusyon. Pero depende ito sa lakas ng hangin. Kaya minsan hindi stable ang supply ng kuryente. May epekto rin ito sa wildlife tulad ng mga ibon. Pangatlo ay ang biomass energy. Ang biomass energy ay galing sa organic materials tulad ng mga kahoy, basura, or agricultural waste. Sinusunog ang mga ito para makagawa ng init na nagiging steam at ginagamit sa paggawa ng kuryente. Nakakatulong ito sa pagbawas ng basura at mas mababa ang carbon emission kumpara sa fossil fuels. Pero naglalabas pa rin ito ng uso kaya hindi ito totally na pollution free. Pang-apat ay ang tidal energy. Ito naman ay nanggagaling sa galaw ng tubig. Nanggagaling ito sa galaw ng tubig sa dagat, ginagamit ang pagtaas at pagbaba ng tubig or tides para paikutin ang turbine na nasa ilalim ng dagat. Maganda ito dahil predictable ang galaw ng tubig at wala itong pollution. Ngunit mahal ang technology at limitado lamang ito sa mga lugar na malapit sa dagat. Next, ang hydrogen energy. Ang hydrogen energy ay isang malinis na fuel. Kapag ginamit ito, tubig at init lamang ang inilalabas. Kaya ito ay environment friendly. Pero ang problema, ang paggawa ng hydrogen ay kadalasang gumagamit pa rin ng fossil fuels. May paraan na tinatawag na electrolysis na mas malinis, pero ito ay mahal pa rin at patuloy pang pinag-aaralan. So sa kabuuan, conclusion, ang mga alternative energy sources ay mahalaga para sa ating kinabukasan. Nakakatulong ang mga ito sa kalikasan at nagbibigay ng sustainable na enerhiya. Gayunpaman, may mga hamon pa rin na tulad ng mataas na gastos at kakulangan sa technology. At yun lamang, maraming salamat sa inyo sa lahat na nakinig. Syukran. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa alternative at renewable energy sources sa Pilipinas. Alam din natin na ang Pilipinas ay mayaman sa likas na yaman tulad ng araw, hangin at tubig. Dahil dito, may malaking kakayahan ang ating bansa na magagawa ng malinis at napapanibagong enerhiya. And ang renewable energy ay mahalaga dahil dito ay hindi naubos at mas nakakatulong sa kalikasan kumpara sa fossil fuel. Isang magandang halimbawa nito ay ang Burgos Wind Farm na isa sa pinakamalaking wind farm sa Southeast Asia. And ito ay gumagamit ng lakas ng hangin upang makagawa ng kuryente. Nakakatulong ito sa pagbibigay ng kuryente sa maraming tahanan at sa pagbawas ng pollution sa hangin. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang iba't ibang uri ng renewable energy. Una ay ang wave energy o enerhiya mula sa alon. Ito ay gumagamit ng galaw ng alon sa dagat upang makalikha
ng kuryente. Ito ay isang makabagong teknolohiya at patuloy pang pinag-aaralan. Ngunit may potensyal ito maging malaking tulong sa ating lahat. Ikalawa ay ang wind energy o enerhiya mula sa hangin. Ito ay gumagamit ng wind turbines upang gawing kuryente ang lakas ng hangin. And ito ay malinis at maasahan, ngunit maaari ito magdulot ng ingay at makaapekto ito sa mga ibon. And ikatlo ay ang wood energy o biomass energy. Ito ay gumagamit ng kahoy o iba pang organikong materials na sinusunog upang makagawa ng enerhiya. And bagamat ito ay maaari itong makasama sa kalikasan. And dahil sa malakas na usok na dulot ng pagsusunog. And ang renewable energy ay mahalaga para sa ating bansa dahil ito ay nakakatulong sa pagbawas ng pollution at nagbibigay ng pangmatagalang solusyon sa ating pangangailangan sa kuryente. Ngunit kailangan pa rin natin ito pag-aralan at gamitin ng maayos para maiwasan ang negatibong epekto sa ating bansa. Yun lang po, and salamat. Okay, class. In conclusion, alternative energy it's very important. Yes, because that what I said earlier is alternative is can help reduce pollution and nakakaiwas tayo sa brownouts kasi because of that energy. Okay, so we have many options are available in which pros and cons. Transitioning clean energy necessarily. Kagaya ng napansin yung mga discussion natin from the start is nai-emphasize talaga ano yung mga tinatawag natin, ano yung mga energy, yung mga source na pinagkukuhanan natin ng energy. Like wind energy, wood energy, di ba yung mga kahoy na pinagpatong-patong tapos sinindihan ng apoy. Tapos yung usok niya is nakaka-reduce ng pollution, nakakatulong siya. And yung what I mentioned, yung wind or yung nasabi ko kanina na sa inside the water or ocean na gumagalaw siya, na nakakatulong talaga siya para ma-reduce yung para malinis yung sa ilalim ng tubig. At saka iba pa yung nasabi natin kanina na geoelectric ba yun? So basta malaki talaga yung tulong niya para makontrol yung flood, yung baha na dumadating sa dito sa ating lugar, yung climate change. So that is alternative energy resources is very important. So that's all for today, and thank you so much for listening.